Pag pinag-uusapan ng mga brothers on the wheel ang underbone motorcycle, dyan napapasok ang mga batikang modelo sa merkado. Katulad nga ng Suzuki Raider R150 na tinaguriang King of Underbone. Yamaha Sniper 155R na laging katunggali ng Raider. Hindi rin magpapahuli ang BF3i ng SYM from Taiwan. At ang bagong challenger sa merkado mga brothers is the Honda Winner X150. Kaya naman ang dami ng pagpipilian ngayon na brand at model sa market pag ikaw ay bibili na isang performance underbone. Pero alam nyo ba mga brothers na may papasok na naman panibagong modelo. Pero this time around ay sa side naman ng Chinese brand. Kaya ito na mga brothers, ipinakikilala the Monarch Spear 180. Kaya tunghayan nyo sa ating moto preview. Let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Iba ang wangis ng mukhaan nitong Spear 180 ng Monarch. In the model name of Spear, talaga naman ang tulis ng front facing ng motor lalo na yung kanyang kaha sa handlebar na may B-shape LED lights tapos isama mo pa yung linings na papunta sa headlight na nag-pop up talaga dahil sa kulay at style nitong silver lining na nagpapakita ng uniqueness dito sa Spear 180. Speaking of headlight, naka-dual LED headlamp na ito na may kasamang eyelashes na daytime running lights. Pagdating naman dito sa lower portion ng motor ay makikita na natin ang front telescopic fork at ang kanyang 17 inches wheel mags na may tire size na 90/80 na may tubeless na goma. At pinahihinto naman ito ng single pot piston caliper na disc brake dito sa harapan. Ang fairings design ng Spear 180 pagdating dito sa side profile ay may preskong air ventilation tayong makikita na malapit sa makina alongside with the vertical LED turn lights ng motor dito sa harapan. At makikita na rin natin dyan ang premium logo ng Monarch kasama na rin dyan ang sports decal design ng Spear 180 sa mismong kaha ng motor. Nag-highlights rin ang sporty muffler nito na may kahabaan para sa akin. Tapos yung seat cover ng motor, akala mo ay carbon fiber finish na may kasamang pointed na solid na grab bar. Malinis ang underneath ng Spear 180 ng Monarch mga brothers dahil sa centered monoshock nito dito sa rear suspension at makikita na rin natin ang single pot piston caliper nito na preno dito sa likuran na may bakal na swing arm. Very unique and stylish ang taillight nito na pinaiilaw ng LED na bombilya. Kasama na nga rin dyan ang external LED turn lights nito na nandito rin sa likurang parte ng motor. At naka 17 inches wheel mags naman ang likod nito na may tire size na 120/70 na tubeless na rin ang goma. Color digital meter ang instrument cluster ng Spear 180 with the basic meters and indicators like RPM, speed, fuel, trip, and odometer. At sa indicator naman, meron itong gear, headlight, neutral, battery warning sign, separate left and right, and engine temp indicators. Tapos samahan pa yan ng pre-cellphone holder ng mismong brand ng Monarch with the basic switches and handlebar. Going naman dito sa baba, makikita na natin meron itong key shutter for the safety. At sa kabila meron itong pocket at USB charging port. Nasa ilalim naman ng seats ang tangke ng motor na may capacity ng 6.5 liters na same ang laki sa BF3i ng SYM. At para sa akin malaki na ang tangke nito para sa isang underbone bike category na may range ang fuel consumption ng 40 km per liter. Pero lagi ko nga inuulit mga brothers, magdidepende pa rin yan sa inyong throttle behavior, bigat na dala at road condition na inyong tatahakin pagdating sa fuel consumption. In bike fitting naman ay nagulat ako dahil sakto ako sa motor. Tignan nyo naman yung seat height niya na 790mm ay kayang-kaya kong tindigan yung motor. Sa taas ko lang na 5'4" in height
At siguro na rin mga brothers dahil sa makipot na rin ang seat design ng Spear 180, tapos may ground clearance yung motor na 165mm na above minimum ang taas. O di ba? Solid Pinoy friendly talaga ang taas ng seat height na hindi siya lalayo sa Yamaha Sniper 155 at Honda Winner X150 pagdating sa seat height. Magaan rin yung motor mga brothers na 113kg in dry weight na halos magkatulad lang sila ng bigat ng Suzuki Raider na meron lang 109kg. Kaya naman talaga ang motor na ito ay nakakasabik ma-test ride para malaman ang totoong potential nito pagdating sa performance. Usapang makina, halos hindi sila naglalayo ng displacement ng BF3i na merong 175cc to be exact. Single cylinder na fuel injected ang fuel system. Katulad naman ng Raider at Winner X ang cam setup ng Spear 180 na double overhead cam with 4 valves. And of course, mataas rin ang compression ratio nito na umaabot sa 11.3:1. Kaya naman nilagyan na rin ito ng liquid cooling para hindi basta-basta mag-overheat ang makina. Meron naman itong boring stroke na 62 by 57.8mm. Sa power ratio, meron itong 16.7 horsepower at 9,000 RPM na lumamang lang ng konti sa Winner X ng Honda na may 15.4 horsepower na dulo. Umaarangkada naman ng Spear 180 ng 15.5 Nm of torque at 7,000 RPM na inangatan ng apat na underbone na nabanggit ko kanina. Very promising nga ang specs and features ng Spear 180 ng Monarch motorcycle dahil hindi rin magpapahuli ang motor na ito sa laban ng sports underbone dito sa merkado kung sakaling ilabas na ito ng Monarch. At sa presyo naman mga brothers, pumapalo nga ito ng 110,000 pesos na mataas lang ng 3,000 pesos sa Suzuki Raider 150 carb type na may presyong 107,000 pesos. So ngayon mga brothers, i-comment nyo naman ang inyong opinion dyan sa comment section kung anong masasabi nyo sa motor na ito at pag-usapan natin yan. At kung hinihintay nyo po ang ating full review sa motor na ito, huwag nyong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like ang ating episode dyan sa YouTube. Kung dito naman kayo nanonood sa Facebook mga brothers, i-share nyo naman ang ating episode at mag-follow na kayo para sigurado ma-update ko kayo pag nilabas ko na ang full review dito sa motor na ito. Yan nga ang Monarch Spear 180. So mga brothers, maraming salamat. Ride safe and cheers!